Update ko lang kayo dun sa helmet natin na isa. Hindi natin siya gamit ngayon, iba yung gamit natin. Pero naayos ko na siya. Actually, naayos ko na siya nung nakaraan. Binaitiban ko lang yung part nung ano, yung parang clutch cable nga. Yun yung naging sira niya. Binuksan ko siya lahat para ma-inspect ko kung anong itsura nun. Ang naging issue, yung parang clutch cable niya. So, basta cable, yung clutch cable. Yun yung pan-trigger nung ano, dual visor. So wala pala siyang mechanism. Basta ano lang siya, yun na siya. Yun na yung pang on tsaka pang off. Akala ko kasi may mechanism siya. Kasi pag ino-on natin yung dual visor, nag-lock. Tapos parang ang bilis nung kilos niya. Hindi pala, ano lang pala yun lang talaga yun. Nakita ko dyan. Ang pagbaklas, ang unang-una mong gagawin, yung sa gilid, yung kinakabitan ng visor, yung visor sa labas yung clear. Tanggalin mo yung visor, yung kinakabitan na may dalawang tornilyo dyan, kaliwat kanan. Luwagan mo yun. So tatanggal mo yung kinakabitan ng visor. Tapos sa ilalim nun may 3 tornilyo. Yun yung tatanggalin mo para matanggal mo yung dual visor. Naka-connect siya. Yun yung tornilyo ng dual visor. Katanggal mo nun, sa loob ng helmet mo, tanggalin mo yung mga pads. May ano dyan, may dito sa pisngi, bandang baba, bali sa panga, meron dyan parang pin na plastic. Nakita ko yung video dyan, yan. So kitin nyo lang yan para matanggal. Tapos hilain nyo lang yung parang matigas na part para mabuksan. Nakadikit lang yan. Pagkatapos ng pin, parang ano lang siya, double sided tape. Yun yung quality ng helmet na gamit natin, yung Spy. Parang naka double sided lang. Hindi naman siya liner, ano lang siya, okay lang yun. Yung sa may baba lang siya, para lang meron doon, nakalagay doon. So pagkatanggal nyo yun, ilayan nyo lang yung double sided tape, makikita nyo na yung access nung switch nung nung dual visor. Tanggalin nyo yung tornilyo dyan kasi yan yung naging problema. Lusot yung, pag ginagalaw natin yan, lumulusot yung parang housing nung visor. Uy, namatay na naman. Muntik pa tayo sumemplang. Ayun nga, lusot yung pag siniswitch mo, pumapasok yung parang housing niya. So hindi siya nati-trigger. So sabi ko una, minaitiban na natin. Tapos nung kinakabit ko na yung mga camera natin, yung mic, yung intercom, ginawa ko, pinractice ko siya, tinrigger ko siya ng tinrigger, bumigay yung minaitiban natin. So naisa din ulit. Nilagyan ko na siya ng isang wire, yung wire na manipis, kable, bali siya, clutch cable, yung mga manipis na wire ng clutch cable, di ba parang naka-bundle yun. Kumuha lang ako ng mga isang piraso, ginawa ko siyang, pinaikot-ikot ko lang siya, parang ginawa ko lang siyang spring, tapos yun nilagyan ko ng, para na may suporta. Hindi ko lang alam kung gagana siya. Lagyan ko ng Mighty Band tsaka baking soda para mas matigas tsaka mas mabilis matuyo. Tapos after nun, yan na lang natin sisinsilin para numipis. Pero sana tumagal. Pag hindi, isip tayo ng ibang paraan para pandikit dun. So tingin ko nasira siya dahil nga dun sa tingin ko may kinalaman nga yung communicator natin na clamp. Siguro naipit siya. Tapos pag trigger natin, nahihirapan siyang gumalaw na puwersa. So kumalas yung parang bakal, yung matawag dun, basta yung bakal dun sa dulo ng housing, yun yung kumalas Okay, so yun yung paano natin inayos. Hindi pa natin siya na-test, pero tingin ko mas matibay yun kasi nga may wire siyang nakaiikot, parang may suporta yung yung pandikit natin. Pero sana tumagal. Pag hindi, bili lang tayo ng cable na ganun. Actually madali lang siya ikabit, saka baklasin. Basta lang, at least basta dahan-dahan lang. Okay, now may tools tayong gamit. Yung meron kasi tayong binili sa Temu, yung pang-ayos ng cellphone. Okay din siya, yung may plastic siya na pang songkit para sa LCD ng cellphone. Yun yung ginamit ko para hindi masyado magasgas. Okay din. So yun lang, baking soda, Mighty Band, wire, tsaka Phillips screw. Yun lang. Mapapaktasan natin yung dual visor. So dahan-dahan lang, lalo na doon sa part na naka double sided tape.
Nandahan nyo lang ilain. Yung sa atin kasi medyo bigla kasi nabuksan na natin dati. Kabisado na natin. Uy, ano to Kiwi. Kaparas si Bonnie. Tapos babae yung rider. So maingit na naman si Mrs. nyan. Kaparas pa ng motor niya. kanya na raw si Bonnie. Pero nakaka-cafe racer na set up to. Ang baba na muna bela. Masakit sa likod yan. Okay, samahan nyo lang ako. Sunduin natin si Mrs. Basta yun yung part. Kung napunta ka sa video na to para lang doon sa helmet, pwede na kayo mag-skip. Kasi yun lang yung part ng helmet na inayos natin. After nito, hindi na tayo biyahe na. Wala nang tungkol sa helmet. Hindi ko nakita. Bad trip tuloy si ate. Basang-basa. Iniwanan ko yung sapatos ko kanina ng umaga pag hatid ko kay Mrs. Pinaarawan ko yung sapatos ko. Nasa tulog ako. Ay, lakas ng ulan, basang-basa tuloy lalo. Akala ko naman pagising ko tutuyo na siya. Yung boots. So wala tayong boots ngayon. Rubber shoes tayo. Tsaka bukas pagpasok natin, tayo, pamasok na shoes. Expressway pa naman. Hindi na talaga ako sanay na hindi naka riding boots. Iniisip ko naman bumili kasi wala tayong budget Gusto ko i-try yung kahit hindi na waterproof, gusto ko i-try yung pangalan nito, Stitch Soles. Maganda ang ganda ng mga leather nila. Pero pipili tayo ng naka velcro. Ayoko ng mga naka-strap tsaka nakasintas tsaka zipper. Hindi na tayo sanay. Okay lang naman yung zipper, pero mas gusto ko kasi yung velcro. Mas mabilis tanggalin, mas mabilis ikabit. Mas madali ang buhay. Doggy, iwas tayo. Oops, meron palang cones. May lubak kasi. Ayun. Nine ang out ni Mrs. So anong oras na? 8:46. Tapos mayroon tayong meeting na 9:30. So di tayo aabot. Magbibigay na lang ako ng update pagkabalik. Sobrang dumi na siguro ng ilaw natin. Hindi ko na makita yung yung pag nagpa-flash ako, nagpa-passing yung MDL. Sobrang dumi na siguro. Yan ang hina. Punasan natin mamaya pag andun tayo sa opisina ni Mrs. Tapos maglinis tayo ng kadena bukas bago pumasok. Tsaka ng mga preno. Tsaka ng buong motor pala. Minsan kasi hindi natin nilinisan yung motor, pero yung kadena nilinisan natin. Nakabukas pala yung MDL ko Tamo, hindi ko napansin na nakabukas pala kasi mahina na siya. Parang yung yung headlight ko lang. Sobrang dumi na niyan, ibig sabihin. Mulan kasi nung nakaraan, di ba? Kahapon, lasang ulan. Laki na ito. Iilaw pa sa likod, ang hirap makakita niya pagka naulan.
tayo. Makita yung madilim na part, hindi ko makita. Baka may ano eh, may kalat eh. Okay, tapos na si expressway. Ito tayo sa Alabang. Philinvest ba to? Namatay. Ganun. Ano nangyari? Pa-check natin kay Pres. Hindi naman siya ignition coil. Kasi pag ignition coil dati, ginaganyan-ganyan ko siya. Parang nalulunod. Ngayon hindi na eh. Okay, thank you ng matindi sa pagsama. Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo sa doon sa helmet. Bye-bye.